So good morning class. So this is the continuation of our discussion about week number 8 in general mathematics. We are going to discuss the session number 2, the foreign currency and the exchange rates. Okay? So first, ano ba yung tinatawag nating currency? So ano po? The official system of money used in a specific country. So ang currency po, ito po yung official system na ginagamit na pera sa iba't ibang bansa. Halimbawa, kung sa Pilipinas, ano bang ginagamit natin pera? That is a peso, di ba? The Philippine peso or yung PHP or yung peso sign. Yung sa US naman, sa United States, ginagamit nila dollar o USD. Ito pong symbol na ito. Ano po? Dollar. Sa Japan naman, ang kanilang currency o yung pera na ginagamit ay Japanese yen. JPY or yung yen na symbol. European Union, so euro, ginagamit niya sa mga Europe country. So hindi lahat pero majority po, euro ang ginagamit po. So that is EUR o yung euro symbol. Example naman sa UAE or sa United Arab Emirates, so dirham yung ginagamit po nilang currency. So ibig sabihin ng currency, ano po? That is a official system of money used in a specific country. Ano po yung pera na ginagamit po nila. So ano naman ang exchange rate? The price or value of one country's currency compared to another country currency. Ibig sabihin po, exchange rate, yung value ng isang country o isang bansa, ano ba yung katumbas niya sa ibang bansa? Ano po? Exchange rate ng tawag doon. From the word exchange rate, ano po? Ano yung value ng bansang yon sa ibang bansa? Halimbawa, kung sa US dollar, ano po? Kung sa US, ang isang US dollar ay katumbas pala siya ng 58 pesos sa Pilipinas. Sa dirham, ang isang dirham, ano po, sa UAE, ay katumbas pala ng 15.80 pesos sa Pilipinas. Yung 1 yen or yung Japanese yen sa Japan ay katumbas pala ng 0.38 pesos sa Pilipinas. Ang isang euro ay katumbas pala ng 63 pesos sa Pilipinas. So yun yung binabanggit natin, ano po, compared to another country's currencies. So, kung ito ang value ng currency sa ibang bansa, ito yung value ng currency natin dito sa Pilipinas. So yun po yung exchange rate. Okay? Pagkakaiba nung currency sa ibang bansa sa iba pang bansa. Okay? So, paano naman tayo magko-convert ng currency? So, tandaan nyo, kapag foreign currency yung given at gusto nating malaman yung Philippine peso, multiplication yung gagamitin. Halimbawa, ang given yen. Gusto mong malaman yung kanyang Philippine peso o yung kanyang halaga in a peso. So, multiplication ang gagamitin mo. Basta gusto mong mapalabas yung pera natin sa Pilipinas, multiplication. At kapag naman po gusto natin mapalabas yung foreign currency o yung ibang bansang pera, halimbawa may pera tayo sa peso, gusto natin mapalabas in a foreign currency or yung pera sa ibang bansa, division naman yung gagamitin natin. Tandaan, multiplication kapag gusto natin mapalabas yung pera natin, division naman pag gusto natin mapalabas yung pera nila. Okay? Multiplication, gusto natin malaman yung Philippine peso. Division, gusto natin malaman yung foreign currency. So let's have an example. Maria received 50 USD or $50 as a birthday gift from her aunt in the US. If 1 USD or $1 is equal to 58 pesos, how much is that in Philippine peso? O $1 sa US, katumbas yon ng 58 pesos dito sa Pilipinas. Magkano daw po ang katumbas na peso nung napadala niyang 50 or $50? So, ang gagawin lang, di ba, gusto mong mapalabas yung Philippine peso, gusto mong mangyari, makuha yung peso. Amount in peso. Anong gagawin? Gusto mong malaman yung Philippine peso. That is multiplication. So, yung 50 na US, itatimes mo lang siya sa katumbas niya na 58 pesos. So that is 50 times 58 pesos, that is 2,900 pesos. So ibig sabihin po, yung $50, itinimes sa 58 pesos, ang katumbas niya ay 2,900 pesos. So ganun lang po kadali mag-convert ng foreign currency. Okay? Or ng Philippine peso. Another, John saved 11,600 pesos and wants to exchange it for US dollars before traveling to New York.
If $1 is equal to 58 pesos, how many US dollars will he get? So gusto niyo mapalabas US dollar, the foreign currency. Mula sa peso, gusto niyo mapalabas sa foreign currency or sa dollars, anong gagawin, di ba? Sabi sa kanina, kapag yung Philippine peso gusto natin mapunta sa foreign currency, ang gagawin ay division. So, ibig sabihin po, yung 11,600, i-divide mo siya sa katumbas niya sa dollar na 58 pesos. So, that is 11,600 divided by 58, that is $200. So, ibig sabihin, yung 11,600 peso, ang katumbas nun sa US dollars ay $200. So, i-divide mo lamang siya. So, ganun lang po kadali. Ano po, yung pagsosolve ng exchange rate or pagko-convert ng Philippine peso to foreign currency or foreign currency into Philippine peso. Multiply lang and divide. Tandaan, kapag multiplication, gagamitin ng multiplication kapag foreign currency yung given, gusto maging Philippine peso. Ano po? And division ang gagamitin kapag yung Philippine peso gusto mo ma-convert into foreign currency. So, ganun lang naman po kadali yung ating session number 2. So, sige, itry nyo po ito. Ano po? So, ito po ay i-comment po ninyo sa comment section. Ano po? Or sa Google Classroom. So, ayun yung number 1. Marcos' father works in Dubai and send home 1,500 dirham every month to pay for family expenses in Laguna. Ang given rate natin sa isang AED, katumbas ng 15.80 pesos. How much money does the family receive in pesos? So, i-convert nyo yung 1,500 dirham to Philippine peso. So, makikicomment po ako sa comment section. Yung pangalawang itatry nyo, pwede nyo po siyang i-post. Ano po? Second po, si Polly sends a money worth of 20,000 pesos for her dad in Japan for his medication. Ang given rate sa isang Japanese yen ay katumbas ng sa peso ay 0.38. Magkano daw po ang pera na matatanggap ng father niya in Japanese yen o mula sa peso? Iko-convert mo in a Japanese yen. Ano po? Makikicomment po ako sa comment section, sa Google Classroom or sa YouTube. Ano po, dalawa po yan. Isang Marcos father, isang foreign currency, i-convert sa Philippine peso. So, anong gagamitin? Multiplication or division? So, next naman po yung pangalawa, si Polly. Ano po, 20,000 mula sa peso, i-convert sa Japanese yen or sa foreign currency. So, makikicomment po ako para po malaman ko po kung naunawaan po ang conversion ng Philippine peso to foreign currency to Philippine peso. Okay? Pwede nyo po siyang i-post. Next po tayo, session 3, the time conversions. Madali lang din yan. Magko-convert lang tayo ng time. So, converting units of time. So, ito yung mga basic time conversion na meron. Ano po? Sa isang minuto, meron 60 seconds. Sa isang oras, may 60 minutes. Sa isang araw, may 24 hours. Sa isang linggo, may 7 araw. So, alam na natin to, napaka-basic nan. So, sa isang minuto, 60 seconds ang meron. Sa isang oras, 60 minutes. Sa isang araw, 24 hours. Sa isang linggo, 7 araw. Okay? So, tandaan, sa conversion rules, kapag larger unit, ano po? So, ito kasi, pinakamalaki to. Pinakamaliit po ang seconds. Ano po? Tandaan niyo yan. Kapag po si larger unit gusto mong mapaliit, multiply ang gagamitin. Halimbawa, kung gusto mo si hours, mapapunta si minutes. Ano ba mas malaki? Hours or minutes? Diba si hours? So si hours ang given, i-convert mo sa minutes, sa mas maliit sa kanya. So you are going to use multiplication. So convert natin si 3.5 hours to minutes. Ano po? So si 3.5 ita-times sa 60. Bakit 60? Kasi sa isang oras, ilang minutes ba ang meron sa isang oras? Diba? 60 minutes ang meron sa isang oras. Therefore, si 3.5 ita-times sa 60. And that is 210 minutes. So, ibig sabihin, yung 3.5 hours, katumba siya sa minuto ng 210. Multiply lang. Kasi po, yung sa isang oras, meron tayong 60 minutes, kaya 60 ang nilagay po dyan. Okay? Next naman, convert 80 minutes to hours. O, sino po mas malaki? Minutes or hours? Diba hours? Ibig sabihin, mas maliit sa minutes. From smaller unit, papunta sa larger. So, ang gagawin niyo po dyan ay i-divide. Okay? So, ibig sabihin, si 180, i-divide po kay hours. Ano po?
So 180 divide 60, o 60 pa rin ang ginamit. Ano po? Kasi sa isang oras, meron ulit 60 minutes. So 180 divided by 60, so that is 3 hours. Ibig sabihin sa 180 minutes, katumbas ng sa oras ay 3 oras. Huwag kakalimutan, multiply and division lang po ang gagamitin natin dyan. So example, a movie runs for 2.5 hours. How many minutes is the movie? O hours ang given, malaki. Iko-convert sa minutes mas maliit. Ang gagamitin ay multiplication. Si 2.5 itatimes kay 60, so ibig sabihin po may 150 minutes sa loob ng 2.5 hours. So ganun lang po kadali ang pag-convert ng time. Ito naman, an athletic training session lasted for 210 minutes. How many hours is this? So, 210 minutes. Ano po, i-convert sa hours. Si minutes mas maliit kesa kay hours. So, you are going to divide. 210 divided by 60, so that is 3.5 hours or 3 hours and 30 minutes. So, yung 0.5, di ba, kalahati ng oras. So, that is 30 minutes. Ang 3.5 hours, katumbas ng 3 hours and 30 minutes. Okay? O, ito, try. Sige. A song on the radio plays for 4 minutes and 15 seconds. What is the total duration of the song in seconds? So, pwede nyo siya i-pause tapos i-try nyo. Ang ating gagawin, minutes to seconds. Ano po? Ano ba mas malaki? Minutes or seconds? Diba minutes, mas maliit ang seconds. O minutes, imumultiply yan. Ano po? Kanino imumultiply? Kay 60 pa rin. Kasi sa isang minuto, mayroong 60 seconds. So, ang gagawin natin dyan, ano po? Si 4, ito ang solution. Si 4, itatimes kay 60. Kasi si 4 minutes, ano po? Itatimes kay 60. Bakit kay 60? Sa isang minuto, mayroon pong 60 seconds. So, that is 240 seconds. Meron pong 15 seconds kasi sabi, 4 minutes and 15 seconds. Ang kinonvert lang natin si 4. May natirang 15 seconds. Ipa-plus mo lang yon kay 240. So, 240 plus yung remaining na 15 seconds, therefore, that is 255 seconds. So, ganun lang po mag-convert. So, 4 minutes and 15 seconds, ang katumbas ng sa seconds ay 255 seconds. Okay? Another. Pwede nyo siyang i-pause. Ano pa para po makapag-try. A brownout or power maintenance is scheduled to last for 38 hours. How many days and hours is that? Hinahanap na yung araw tsaka yung oras. Ano po? Hours. Iko-convert sa days. Ano bang mas malaki? Days or hours? Diba days? So, mas maliit, iko-convert sa mas malaki, ang gagamitin ay division. Okay? So, saan natin siya i-divide? Ano po? So, ilang oras ba ang meron sa isang araw? Diba? 24. Diba? Ang katumbas ng isang araw ay 24. Therefore, dun nyo po siya i-divide. So, 38, dun sa 38 hours, 38 divide 24. So, kapag ikakalkin natin yan, ganito. Tuturuan ko po kayo. Ano po? 38, i-divide sa 24. So, that is 1.58. Pero ang nakalagay dito, 1 day and 14 hours. So, dito, kapag nakuha nyo na po yan, ang kukuhanin nyo lang po ay yung whole number na 1. Hindi nyo isasama yung decimal. Tandaan, hindi isasama yung decimal, 1. Ibig sabihin po, sa 38, may isang araw, may 24. Diba? Kaya po may 1 day yan. Ngayon, paano natin makukuha yung remaining? Ano po? Ang gagawin nyo lang dyan, ima-minus nyo lang si 38 si 24. So, pagkakuha nyo nan, si 38 ima-minus naman kay 24, so that is 14. Kaya po may 14 hours. Naunawaan po. Again, sa pagdi-divide po, ano po, ang kukunin nyo lamang po ay yung whole number. Then, isusubtract nyo para po makuha yung nalalabing oras. Okay? So, yan. So, example natin. Sige, magbibigay ako ng on-the-spot example. Halimbawa, 40 hours. Sige, i-convert natin sa day at saka sa hours. So, ang gagawin, ano po, mula sa hours, i-convert sa day, i-divide po yan. Ano po, i-divide. So, 40, saan i-divide si 40? Sa 24. Bakit sa 24? Kasi po, sa isang araw, may 24 na oras. So, 40 divide 24, compute natin. 40 divided by 24,
So that is 1.66. So isasama ba yung decimal? Hindi. Ang isasama lang po ay yung 1. So isama lang natin ay 1. Ngayon, para makuha yung remaining, anong gagawin? I-minus. So that is 40 minus 24. O ano? 40 minus 24. O para sure, 40 minus 24. So that is 16. Therefore, 1 hour and 16 hours. So ganun lang po siya kadali. Okay? So yung 40 i-divide sa 24, nakuha natin sagot 1. So 1 day. So para makuha yung remaining na oras, yung 40 ma-minus sa 24, so that is 16, ayun yung magiging 16 hours. Okay? So ganun lang po siya kadali. So sige, ito. O itry nyo nga po ito. Pagganahin po natin ang ating critical thinking. Pangatlo. So may dalawa tayong nauna na try doon po sa conversion ng foreign currency at Philippine peso. Ito, pangatlo po ito. I-convert nyo po ito. Ano po? A school community project is set to run for 2 weeks and 3 days. How many total hours will the project last? Ang hinahanap po, oras. Ano po? From weeks, malaki po yan. I-convert natin sa oras. So, sige nga po. Makiki-convert po ako. Pwede nyo po siyang i-pause para po matry po ninyo. Okay? So, hindi ko ibinigay yung sagot. So, kung na-pause niyo po yun, kasi nag-flash yung sagot, pero gusto ko po malaman ko yung final answer nyo sa comment section. Okay? So, 3 ang sasagutan. 2 kay foreign currency and exchange rate. 1 po kay conversion of time. Okay? Maki-comment po ako ng 3 na pinatry ko sa comment section para malaman ko po kung naunawaan at napanood mabuti ang discussion natin. And that is our topic for week number 8 sa General Mathematics. I hope po na naunawaan po ang discussion natin and see you po kapag tayo ay nagkaroon na ng pasok. Bye!